Si Jesus ay bumuhay ng patay. Binata, bumangon ka. So bahagi ho, iilang pagkakataon lang natin makikita na si Jesus ay bumuhay ng patay. Ito isa rito at saka yung isang ito yung binata na namatay ng kaisa-isang anak ng isang balo at yung alipin ng senturyon na humingi ng tulong sa kanya. Yung anak ni Jairus, yun ang ilan sa mga nakita natin sa banal na kasulatan. Bahagi ho, ito'y nais lang ipahayag ng may kapal na siya ay may kapangyarihan na higit sa kapangyarihan ng kalikasan. Pero hindi na umulugan na hindi na tayo mamamatay. Sabi nga ay we are just passing through. Bahagi ho na kung saan ay yun yung nais na ipakita na Jesus na siya ay may kapangyarihan na higit sa kapangyarihan ng kalikasan. Kasi ang pagbuhay ng patay ay higit sa kapangyarihan ng kalikasan. Kahit na ang mga doktor, mga scientifico, kahit na katawagin nga po natin ay nagpapahaba ng buhay, pero walang kakayanan na bumuhay ng tao. Well, kaya po lumabas yung tinatawag natin zombie, the living dead. Kasi maaari nga gumagalaw yan, pero hindi na yan yung tao. Hindi na mismo yung taong binuhay mo, kunin iba na ang naroon sa kanyang katawan. So ano yung panyaya na ipinapamanig ng buong may kapal? Una ay yung kapangyarihan ng Diyos na nawaigin natin makita at patuloy natin maalala. Kasi kung minsan nakakalimutan natin yung kapangyarihan ng Diyos. Kung minsan na nakikita natin din yung kapangyarihan ng tao, yung kapangyarihan ng kalikasan. Kung minsan mas makapangyarihan pa yung ng kapangyarihan ng kalikasan. Marami na ngayon natatakot kapag umuulan, kapag brown out, hindi na magsisimba kasi yun ang kinikilala. Hindi na sapagkat ang Diyos ang kinikilala na may kapangyarihan. Yung mga pangyayari nakikita sa daigdig na ito, maging ito man ay epekto ng kalikasan o gawa ng kapangyarihan ng tao. Nabanggit ko nga sa inyo, yung nagpa-meeting dyan bago mag-fiesta, yung isa tatakbo na gobernador, daming tao, punong-puno yung plaza. Ako naman natutuwa kahit na paano ay makita natin noong fiesta ay punong-puno rin yung ating mga misa, kahit na nagdagdag pa tayo ng isang misa para doon sa binyagan. Kailang sana maging regular basis.
yung pagkilala natin sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi lamang pang-espesyal. Pangalawa, makita natin na ito ay gawa ng awa ng Diyos. Kasi hindi naman lahat ay binigay niya yung mabuhay. Kapangyarihan siyang bumuhay ng tao, pero hindi niya ibinigay para sa lahat. Sapagkat yun kung tawagin pa rin natin, pansamantala lamang yun. Ang higit na makita natin, sana natin, ay hindi lamang yung pansamantalang biyaya na ipinagkakaloob ng Diyos. Sana makita natin sa pagkabuhay niya sa tao natin na may kapangyarihan siya magbigay ng buhay na walang hanggan. Ginawa yung makita natin. Kaya, totoo bang may buhay na walang hanggan? Oo. Kasi bakit? Gawa ng awa ng Diyos na ninais niya na tayo ay maging kamahagi niya hanggang sa wakas ng panahon. O na sa piling niya na magtatamasa ng kaligayahang walang katapusan. Na nawa ay maging tunay na maligaya sa kanyang kaharian sa langit. Mayroong higit na kabuluhan sapagkat iyon yung kanyang higit na nais na ipagkaloob sa atin. Buhay na walang hanggan na puno ng kaligayahan. Yung mga hindi sumasampalataya sa kanya, may buhay na walang hanggan din. Kaya lang hindi puno ng kaligayahan, puno ng pagdurusa. Yun yung impact nun eh. Tayong lahat na nabubuhay sa daigdig na ito, mamamatay, pero magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Pero anong klaseng buhay na walang hanggan? Sino lang yung magkakamit ng buhay na walang hanggan na puno ng kaligayahan? Ay, di yung mga sumasampalataya lamang sa Kanya. Yung ibang hindi sumasampalataya, may buhay na walang hanggan din. Kaya lang matawag na natin ang eternal damnation. Walang hanggang kaparusahan. Kaya pag minsan sinasabi ng tao na kaya yung ayaw ng simbahan yung suicide, sa pag-aakala na matatapos na lahat. Hindi. Kapag nawala ka sa daigdig, hindi matatapos ang lahat. Matatapos na yung buhay mo. Pero kung matatapos ng lahat, hindi. Tayo ay bounded eternally. Tayo ay may buhay na walang hanggan. Kaya lang anong klaseng buhay na walang hanggan? Puno ng kagalakan o puno ng kahirapan? Ang dulot ng Diyos ay puno ng kaligayahan. At bakit niya ninais yun? Gawa ng kanyang dakilang awa